Boses ng mamamayan. Gusto ko sana yung bilang estudyante. Iba't ibang opinyon ng taong bayan. Ang gusto ko talagang Ating alamin sa Kalye Survey. Siyempre po, kasi siyempre meron ka mga pinundar na ikaw ang naghirap. So, mas maganda, ikaw ang mangalaga nun. Pero meron din naman time na pwedeng paghatian pagsamahin since mag-asawa na kayo, nag-agree kayo sa isang bagay na lahat ng kung ano meron ka at meron siya, pwedeng pagsamahin. Pero dapat yun, ma-manage ng maayos. Pero kung nakita ko naman yung magiging partner ko, okay naman siya na maiayos o ma-manage ng maganda, pwede rin naman. Depende yun sa magiging reason at mapagkakasundan ng dalawa. Sa akin po, depende rin po. Kasi kapag magiging asawa mo na po yan, dapat po, andun po yung tiwala. Pagkakatiwalaan mo po yung magiging asawa mo. For me, sa akin po, depende sa situation nilang dalawa. Kasi po, di ba po, pinag-isa po kayo ng Diyos na mag-asawa po kayo. O di, ang lahat po ng bagay na bibilin nyo, pag-desisyon nyo po parehas para wala pong pagtatalo-talo. Hindi po. Kasi po, lalo na po kung halimbawa kasal na po kayo. Yung ari-arian ng yung mag-asawa, conjugal property niyo pong dalawa yon. So, wala po dapat paghahati-hati. Kasi, pinag-usapan nyo na dapat ito, ganito tayo. Ito yung dapat nating i-build up. So, dapat po hindi ganun. Wala naman pong masama doon. Depende lang po yun sa mag-asawa, kung okay naman sa kanilang dalawa, so walang problema yun. Depende po sa dalawang taong involved. Actually, iba-iba kasi yung opinions dyan. Ngayon, siguro depende dun sa couple kung para sa kanila necessary pa magkaroon ng prenuptial agreement. Meron naman kasi yung, let's say, talagang para sa kanila, kung ano man yung pag-aari ng lalaki, pag-aari ng babae, which is okay lang naman ang paghatian nila. Ngayon, siguro nakaka-affect din dyan yung influence ng mga magulang. Siyempre, saka yung financial status nung kumbaga sa couple. So, siguro para sa akin, necessary lang yan kung nandun kayo sa isang punto ng society na magiging apektado kayo sa magiging in the long run. I mean, kung magkatuluyan man sila o hindi. Ngayon, kung kayo naman nasa normal lang na estado ng buhay, hindi na siguro yung necessary. Kasi kumbaga in the long run, kayong dalawa magkasama. Kahit ano pa yung sabihin ng family nyo, nasa sa inyong dalawa kung paano nyo i-handle yung finances nyo. At the same time, yung magiging future ng family nyo. Sa sarili kong opinion, equally sa gitna lang. Pero sa sitwasyon na kunwari, yung isang tao o isang babae o lalaki, nagsikap siya ng dalagap siya, ng binata siya. Marami siyang naipon na property. Siguro naman fair na lumagi sa safe na pinaghirapan niya yun . Kasi pag sinabi natin kasing prenup, yung mga na-produce mo nung ikaw ay dalaga at binata pa, ikaw yung may karapatan pa rin. So kapag kasi sinabing conjugal, yung pag-ari ng isang lalaki doon ba, pag kinasal na, magiging isa na. So sa gitna lang ako. Pwede naman may prenup kayo agreement. Pero sa amin kasi wala naman akong malaking assets. So nung nagplano kami magpakasal ng husband ko, wala kaming ari-arian talaga. Kumbaga nangupahan kami, then tumira kami sa parents namin, then bumukod kami. So nasa pag-uusap niyo mag-asawa kung paano niyo i-handle yung situation na hindi naman tayo kapari sa ibang malalaki ang assets bago nagpakasal sila, diba? Boses ng mamamayan. Gusto ko sana yung bilang estudyante. Iba't ibang opinyon ng taong bayan. ang gusto ko talagang Ating alamin sa Kalye Survey.